Praise the Lord, no? Glory be to God. Nandito naman tayo mga kapatid upang atin sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Diyos sa mga tao na sumasamba sa Kanya. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap talaga ng Diyos sa tao ang pagsamba, mga kapatid. Praise God, yung tunay na pagsamba. No, tingnan natin sa sulat ni Apostol Juan sa 4:23 hanggang 24, mga kapatid. Praise the Lord. Yan, sabi dito, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang nais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Now, yan ang nais ng Diyos sa mga tao na sumasamba sa Kanya. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ang hinahanap ng Diyos sa tao, mga kapatid. Praise God. Yan. No? Itong unang linggo, no, sa taong 2025, no, January 5, mga kapatid, una natong pagsamba sa Kanya, no, sa taong 2025 dito sa Mubo. Kahapon sumamba tayo. Unang pagsamba natin doon sa Kalapayan, Kawayan. Sa Kawayan, sa Bado doon, mga kapatid. Dito naman sa Mubo, linggo, no, ang ating pagsamba sa Panginoon. Praise God. Glory be to God. No, 2 araw pagsamba ta, mga kapatid. No, sa Kalapayan, sa Bado, simba kasi dito. Pagkalinggo, dito naman, simba naman tayo. 2 araw pagsamba natin. Purihin natin ang Panginoon. Kasi, kung basahin natin yan sa Exodo, mga kapatid, unang araw at ikapitong araw. No? Praise God. Sambahin natin ang Panginoong Diyos. Tingnan natin dito, mga kapatid. No? Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay, mga kapatid. Yan. Sa 12:16, Exodus sabi, sa una at ikapitong araw ay magtitipon kayo upang sumamba sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ano raw? Sa una at sa ikapitong araw ay magtitipon kayo upang sumamba sa loob ng 2 araw na ito at walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. 2 araw pala. No? Sabado at linggo. Kasi ang unang araw, linggo, ay kapito Sabado. 2 araw ang pagsamba sa Panginoon. Hapon, sumamba na tayo doon. No? Doon sa Kalapayan, Kawayan. Dito naman, Sabado kahapon Dito naman, sumamba naman tayo, linggo, mga kapatid. No? Una at ikapitong araw. Ano raw?
ay tipon kayo upang sumamba sa loob ng 2 araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon mga kapatid, nandito tayo upang sambahin natin ang Diyos. No, sa taong ito, 2025, pahalagahan natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Unahin natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung unahin natin ang Diyos sa ating buhay, hindi tayo ipahuli ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hindi tayo ipahuli. Basta unahin mo siya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Kung unahin natin ang Diyos, lahat ng mga bagay na ating pangangailangan, idaragdag lang yan sa atin, mga kapatid. No? Purihin natin ang Panginoong Diyos, idaragdag lang yan. All these things shall be added unto you. Dapat sa taong ito, 2025, unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Ipahuli na lang natin ang ating buhay. Mga kapatid, praise God. Importante, mauna natin ang Diyos. No? Palagi natin siya sambahin. Sapagkat sa talata na binasa natin, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang sabi kanina sa teksto natin mga kapatid, hinahanap ng Diyos ang tunay na sumasamba sa Kanya. Hinahanap ng Diyos. Praise God. Glory be to God. Hindi natin ibaliwala ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Pagsikapan natin, anuman kakabisi sa imong hanap buhay, anuman kabisi sa imong paghanap buhay, mga kapatid, alalahanin mo ang Diyos. No, sambahin mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay natin. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Alalahanin natin ang buhay natin mula sa Diyos. No? Glory be to God. Ang hangin nating nihinga mula sa Diyos. Ang lakas natin mula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na sa iyo ngayon, mula sa Diyos yan. Ang talino mo, no? Ang karunungan mo, ang kayamanan mo. Kung may mansyon ka, mula sa Diyos yan. May magara ka sa sakyan, mula sa Diyos yan. Wala kasi tayo, mga kapatid. Ang tao, walang-wala kung wala ang Diyos sa buhay niya. Tingnan natin, mga kapatid. No, sa unang Timoteo, 6:7 hanggang 8, mga kapatid. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Yan, doon na tayo masiyahan. Kasi, sabi, wala tayong dala ng anuman dito sa sanlibutan. At kung tayo ay mamatay, wala din tayong dala, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ang mga bagay ngayon na iyong ginakaabalahan, hindi mo yan madala. Hindi mo yan madala. Mga kapatid, iwan mo lahat yan dito sa sanlibutan. Dapat pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya masayang lang lahat yan. Yung kayamanan mo, masasayang lang yan. Mga kapatid. Ay kung hindi ka pa nakapaglingkod sa Diyos, dahil sa paghabol mo ng kayamanan, malulugi ka. Totoo yan. Malulugi ka, kapatid.
Kasi sabi dito sa Marcos 8:36, ating magabasahin. No, sabi dito, praise God. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan. Wala pa rin, mga kapatid. Makamtan man, ikaw lang may-ari ng buong sanlibutan. Pero kung ang iyong kaluluwa ay mapahamak, walang kabuluhan. Sapagkat iwan mo lahat, yung mga ari-arian mo dito sa mundo. Iwan mo lahat yan. Wala kang madala. Pero kung naglilingkod ka sa Panginoon, mayroon kang dala. Anong dala mo? Yung gawa mo sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Yan na ang madala natin. Yung gawa natin sa paglilingkod sa Diyos. Yung gawa natin sa panampalataya natin sa Diyos. Yan na ang madala ta, mga kapatid. Ngayon, pagsikapan ng bawat isa na makapaglingkod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoong Diyos. No? Tingnan natin sa pahayag. Sa 14:13, mga kapatid. Ito ang pahayag sa banal na kasulatan. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Yan. Ito lang susunod sa atin. Ang ating gawa sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ating gawa sa ating panampalataya. Ito ang susunod sa atin. Ito lang madalata. Ang gawa natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ngayon sa taong ito, 2025, sikapin natin, mga kapatid, na pagbutihin pa natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Dapat malampasan natin ang ating paglilingkod noong 2024. Malampasan natin yan. Mas malaki pa ang ating magagawa sa paglilingkod, no? Sa 2025, sa year 2025. Praise God, kasi sabi dito sa pahayag, no? Sa 2:19, mga kapatid. Ito ang ating mabasa sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Alam ko ang mga ginawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginawa mo ngayon ay higit kaysa noon una. Yan, no? Ano sabi? Ang ginawa mo ngayon ay higit noong una. Yan. Dapat ang gawa natin sa 2024, sa year 2024, higitan natin nitong taon 2025. Kasi alam lang Panginoon ang ating paglilingkod sa Niya. Nakita niya. Nalalaman niya. No? Kaya pagpapagal ka sa Kanya, hindi masasayang sapagkat, mga kapatid, nakikita ng Diyos yan. Purihin natin ang Panginoon. Yan, no? Basahin natin muli sa 2:19 sa pahayag. Alam ko ang mga ginawa mo. Ano raw? Alam ng Diyos ginawa tayo. Mga kapatid, anong gawa natin? Alam niya. Ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Kita pala sa Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ikaw naglilingkod sa Kanya, kung sumasamba ka sa Kanya, alam niya, kita niya. Mga kapatid, wala tayong maitago sa Diyos sapagkat lahat tayo ay hayag sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Glory be to God. Tingnan natin sa Hebreo 4:13.
No? Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. Yan, sa kanya tayo susulit sa ating sarili, mga kapatid. Kita ng Diyos kung anong ating ginagawa. Kita ng Diyos ang ating puso na tayo tapat sa kanya, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kita ng Diyos yan. Ang ating katapatan, kita ng Diyos. Ang ating paglilingkod sa kanya, kitang-kita niya. Ang mga gawa sa paglilingkod sa kanya, kita niya. Nasabi kanina, masigit ang ginawa mo noon sa ngayon. Praise the Lord. Glory be to God. Huwag natin sayangin, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag natin sayangin. Purihin natin ang Panginoon. Pahalagahan natin ang mga bagay na sa itaas. Hindi ang mga bagay dito sa baba. O dito sa lupa, mga kapatid. Praise the Lord. No? Glory be to God. Tingnan natin sa Colosas. Sa Colosas, sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 3:2, ang sabi dito, mga kapatid, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. Maliwanag yan, mga kapatid. Ano raw? Ang isa-isip natin, ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kung ang iniisip mo ngayon, ang mga bagay na panlupa, palitan mo na ng mga bagay panglangit, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kung ang sa isip mo, ang mga bagay dito sa lupa, ang sa naisip mo, manging mayaman ka, mga kapatid, makalimutan mo ang mga bagay na panlangit. Isang tabi mo yan, ang mga bagay na panlangit, na yan ay importante sa ating buhay, na makamtan natin mula sa Diyos ang buhay na walang hanggan. Glory to God. Dapat bumising ka sa katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Anuhin natin yan. Yung kayamanan sa lupa. Kung ang kapalit, ang kaligtasan ka, mawawala, mga kapatid. No? Purihin natin ang Diyos. May mga salita ang Diyos na gumigising sa ating tulog na pananampalataya. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoong Diyos. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Praise the Lord! Glory be to God. Yan. Paimportahan natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Dapat ang paglilingkod sa Diyos sa taong ito, mas higitan natin ang paglilingkod natin noong nakaraang taon, mga kapatid. Kasi sabi ni Kristo, kung hindi higit ang iyong katuwiran sa mga Pariseo at Eskriba, hindi pa kayo makapasok sa langit, mga kapatid. Hindi pa tayo makapasok sa langit. Kung pantay lang, mga kapatid. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos sama sa kanila, sa mga Pariseo at Eskriba, hindi pa tayo kapasok sa kaharian ng langit. Tingnan natin sa Mateo 5:20, mga kapatid. No? Ang nagsasalita dito ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Maliwanag yan, mga kapatid. Kung pantay lang ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kung pantay lang ang paglilingkod natin sa Diyos, sa paglilingkod sa mga Eskriba at Pariseo. Ano sabi ng Panginoon?
hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Praise God. Glory be to God. Utos ng ating Panginoon, no? Ang nanampalataya sa Kanya, gumawa ng Kanyang magagawa, at higit pa rito sa Kanyang magagawa ang ating gawin. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Tingnan natin mga kapatid, no? Ito ang pahayag sa banal na kasulatan sa mga salita ng Diyos. Praise the Lord, mga kapatid. Yan, no, ang sinasabi sa banal na kasulatan. Tingnan natin sa Juan 14:12. Basahin natin. Pakatandaan ninyo, ang nanampalataya sa akin ay makakagawa sa mga ginawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano raw? Sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang nanampalataya sa akin ay gagawa sa mga ginawa ko, at higit pa rito. Praise God. Higit pa sa mga ginawa ng Panginoon ang gagawin natin, mga kapatid. Praise the Lord. Yan. Tama na yan, makakain ka ng 3 beses sa isang araw, mga kapatid. Mayroon kang damit. Importante sa lahat, makapaglingkod ka sa Diyos. Huwag mong habul-habulin, no, ang kayamanan. Kay Diyos ang nagbibigay, mga kapatid. Siya ang nagbibigay. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Ang lahat ng bagay na sa Kanya, mga kapatid. No? Lahat ng bagay na sa Kanya. Importante na tayo makapaglingkod sa Diyos. Paimportantihan natin, mga kapatid, ang paglilingkod ka sa Diyos sa taong ito. Huwag tayo magpapatay-patay sa ating paglilingkod sa Diyos. Dapat sa paglilingkod ka sa Diyos, buhay na buhay tayo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Yan. No? Yan ang mga sinasabi ng Panginoon. At sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hindi tayo lugi. Bakit? Mayroong parangal sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Pararangalan ng Ama ang naglilingkod sa ating Panginoon. Basahin natin, mga kapatid, no? Sa Juan 12:26, ito ang ating mabasa. Praise God. Glory be to God. Ang naghangad na maglingkod sa akin, dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Yan. Hindi pala tayo lugi. Kung paglingkuran natin ang ating Panginoon na tapat, hindi tayo lugi. Sapagkat ang sabi dito, mga kapatid, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan, no? Susunod tayo sa ating Panginoon. Anong sabi? Ang naghangad na maglingkod sa akin ay susunod sa akin. Hindi pwede na maglilingkod ka sa Panginoon, di ka susunod. Susunod ka talaga. Kapag gusto mo maglingkod sa Panginoong Hesus, susunod ka. Isantabi mo ang iyong sarili at susunod ka sa Panginoon. Praise the Lord. Kasi ang sabi, pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. May parangal sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mayroong parangal na tatanggapin, mga kapatid. Ano sa'yo? Pararangalan ng Ama ang sinuman naglilingkod sa akin. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Yan. Ano pa? Ito pang matindi, mga kapatid, no?
Sa sulat ni San Marcos 8:35. Sabi dito mga kapatid, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang sinumang nagnanais na magligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito, mga kapatid. No? Kung sino daw gusto magligtas sa kanyang buhay, mawawala. Pero mga kapatid, ang mawalan ng buhay o hanap buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon ay magkaroon ng buhay. Praise the Lord. Glory to God. Sapagkat ano ba ang mapapala? Sa 35. Ang sinumang nagnanais na magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. No? Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Basta kontento ka sa mga bagay na sa iyo, walang kulang. Pero kahit marami ka ng mga bagay, marami ka ng kayamanan sa iyong buhay, kung hindi ka kontento, kulang pa rin yan. Kahit mayroon kang bilyon, hindi ka kontento, kulang pa rin ang bilyon yan. Pero, kung ano lang sa iyo, may pagkain ka at may damit, makontento ka, kontento ka na, masaya ka na, mga kapatid. Importante na tayo makapaglingkod sa Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, ano pangako niya? Hindi ko kayo iwan ni papabayaan. No? Yan itong taon 2025, ayusin natin ating paglilingkod sa Diyos. No? Ipauna natin palagi ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Yan. Tingnan natin sa Hebreo. Sa Hebreo 13:5. Ito ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo iwan ni papabayaan. Huwag kayong magmukhang pira at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan ang pangako niya. Hindi tayo iwan ni pababayaan Diyos. Huwag kang matakot na ikaw ay mahirap o ikaw ay manging mahirap. Huwag kang matakot, mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, no, ang pangako niya, hindi ko kayo iwan ni pababayaan man. Anong sabi? Huwag kayong magmukhang pira. Sa isang translation yan, huwag niyong ipigin ang salapi. Glory be to God. Kapag ibigin mo ang salapi, ang iyong puso nandoon na sa salapi. Nandoon na sa kayamanan ang iyong puso, mga kapatid. No? Mahiwalay ka sa paglilingkod sa Diyos kung iibigin mo ang salapi. Kasi kung iibigin mo ang salapi, iibigin mo ang kayamanan, ang pag-ibig mo sa Diyos mawala. Mga kapatid, totoo yan. Kasi sabi, walang tao na makapaglingkod sa dalawang Panginoon. No? Sa Diyos at sa kayamanan, mga kapatid. Praise God. Tingnan natin sa Mateo. Sa sulat ni Apostol Mateo, sa 6. Mapurihin natin, Panginoon. Sa 6, umpisahan natin sa 19. Praise the Lord. Hanggang 26 o 24.
Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yan, ano raw? Naroon din ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang puso mo, nasa kayamanan na, wala na sa Diyos. Mga kapatid. 24, basahin natin, size 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Maliwanag yan, no? Maliwanag yan na sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Purihin natin ang Panginoon. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay idaragdag sa atin, mga kapatid. Importante kontento ka sa buhay mo. No? Importante kontento ka ngayon sa buhay mo. Mga kapatid, may makain ka, may damit ka. Okay na yan. Importante makapaglingkod ka sa iyong Panginoon ng tapat. Praise God. Glory be to God. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan ng tao ang pira. Kailangan ng tao ang pira. Sapagkat kung wala sa pira, wala sa ibili ng pagkain. Pero hindi nakapokus ang isip mo dyan. No? Tama na makakain ka at makabisi. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Glory be to God. No? Yan. Pero marami ngayon, mga kapatid, na mga reliyon nagapayaman. Glory be to God. Ang yaman-yaman nila, ang kanilang membro na mahirap, hindi matulungan. Hindi matulungan. No? May mga reliyon na yung pandemic. Mga membro hindi tinulungan, yaman-yaman, hindi tulungan mga membro. Nagapayaman sa sarili ang leader. Hindi dapat yan. Glory be to God. Dapat ang manging mayaman ang gawain ng Panginoon, hindi ang ating sarili. No, ang payamanin natin ang gawain ng Panginoon. Hindi ang ating sarili, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos sa ating buhay. Yan. No? Yan dapat. Susunod tayo sa Panginoon. Hindi tayo lilihis. Kasi ang tinuturo ng Panginoon, mga kapatid, kung hindi ka susunod, naglihis ka. At kung ikaw ay lilihis, hindi ka makasunod sa Panginoon. O hindi ka kayo makasunod sa Panginoon kung lilihis tayo. Kasi sabi kanina, susunod ang sino man, no, na naghangad na maglingkod sa akin, susunod sa akin. Susunod talaga tayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi pwede tayo susunod. Praise God. Glory be to God. Na itong taon 2025, mga kapatid, no? Ayusin ang ating paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Salamat sa Diyos. Kaya hindi niya tayo pinabayaan. Kaya kung pinabayaan tayo ng Diyos, no? Noong 2024, yung taon 2024, pinabayaan tayo ng Diyos. Wala tayo ngayon. Nasa ilalim na tayo ng lupa. Kung pinabayaan tayo ng Diyos. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
buhay pa rin tayo mga kapatid. Patuloy tayo na naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Maraming mga tao na hindi na nakaabot sa taong 2025. Hindi na nakaabot. Pero tayo, malakas tayo. No? Mayroon tayong buhay. Mayroon tayong lakas. Pasalamatan pa ang Diyos, mga kapatid. Yan. Dapat gumising na tayo sa katotohanan. Praise the Lord. Ipauna natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan ang dapat natin gawin sa taong ito, no? Year 2025, mga kapatid. Baguhin na natin ang style natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Ang mga failure natin sa paglilingkod sa Diyos noong 2024, iwan na natin yun. Praise God. Pahalagahan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Yan. Ano sabi ng Panginoon? Gumising ka, bumangon ka sa mga patay. Patay sa pananampalataya, mga kapatid. Tingnan natin sa Episo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo, mga kapatid. Itong sabi nyo. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Sa 5:14. At talantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Praise God. Tulog. No? Kung ang ating pananampalataya ay tulog, no? Katulad nga, patay ka, mga kapatid. Pero anong sabi? Gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Pahalagaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. No? Pahalagaan natin. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos napakabuti. No? Napakabuti ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Yan, paimportantehan natin ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa binasa natin kanina, ang sabi, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Praise God, mga kapatid. No? Purihin natin ang Panginoon. Maraming gawain. No? Maraming gawain ang ating Panginoon na dapat natin gawin, mga kapatid. May mga halimbawa na sa banal na kasulatan na sa kanilang paglilingkod sa Diyos, tagumpay sila. Namatay sila. Mga kapatid, nadalang kanilang pananampalataya. Pero hindi pa nila natanggap ang pangako ng Diyos sapagkat hinihintay pa tayo. Kasi kung noon pa ibinigay na ng Diyos sa kanilang pangako ng Diyos, hindi na tayo maabutan, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, may plano pa siya sa ating buhay. Ganit mga kapatid, butihin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. No? Sa Hebreo, tingnan natin mga kapatid, ang mga nauna sa atin na nanampalataya sa Diyos. No? Nakasulat sa kasaysayan. Sa Hebreo 11:39, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito
bagamat may mabubuting patutuo dahil sa kanilang panampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat mas may magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo, mga kapatid. Dahil may plano palang Diyos, mga kapatid. No? May mga nauna sa atin na nampalataya, namatay sila na may panampalataya at nag-iwan ng kasaysayan na dili malimutan. Pero hindi pa nila natanggap ang pangako. Sapagkat ang sabi dito, may maganda pang plano ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. No? Sa 40. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo, mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Natatanggap ng pangako ng Diyos. No? Sabay-sabay tayo tatanggap ng pangako ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay, mga kapatid. May plano pala ang Diyos sa atin. No, may awit ganit, may plano ang Diyos. Kung may plano kita sa ating sarili, ang Diyos may plano din sa ating sarili. No? Kung ang plano natin sa ating sarili maging mayaman, hindi yan plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, magtapat tayo sa paglilingkod sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. No? Ang payamanin natin ang gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Magpagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Glory be to God. Mula pa noon, mga kapatid, sa lumang tipan, ang Diyos na nanawagan na. Nanawagan na ang Diyos. Sino ang aming susuguin? Glory be to God. Oo, nanawagan ng Diyos. Sino ang aming susuguin? Si Isaias sumagot, ako. Nagpresentar siya. Ako, Panginoon, susuguin mo. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Glory be to God. No? Maraming mga lugar na dapat buksan. Sino ang susuguin ng Panginoon para doon, mga kapatid? Praise the Lord. Tingnan abin natin dito. Sa Isaias, no? Basahin natin si Isaias 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito ako ang iyong isugo. Yan, mga kapatid. Nagpresenta si Isaias. Sabi ng Diyos, sino ang aking susuguin? Sino ang aking ipadala? Ano sabi ni Isaias? Ako, Panginoon, ako suguin mo. Praise the Lord. Yan ang maganda. No? Yan ang magandang puso. Susuguin ng Panginoon. Sabi niya, ako ang susuguin mo, Panginoon. Praise God. Ay naging propeta si Isaias. Bakit? Ay sinugo siya ng Panginoon. Para ipadala. Para mangaral, magbukas ng gawain ng Panginoon. Sa ating panahon, maraming lugar dapat buksan. Mga kapatid, sino ang susuguin ng Panginoon? Praise God. Dapat katulad ni Isaiah, sabihin natin, ako, Panginoon, suguin mo ako. Kaya sabi ng Panginoon, maraming aanin, kakaunti ang manggagawa, mga kapatid. No? Kakaunti ang manggagawa. Praise the Lord. Kung nandito ako, wala ako sa tikaw. Kung ako sa tikaw, wala ako dito. Mga kapatid. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Now, tingnan ta sa Mateo sa 9 rantay 8. Ito ang pahayag sa banal na kasulatan.
Praise God. Glory be to God. Sabi dito, mga kapatid, no, umpisa natin sa Tantay City, Louisville Tantay City hanggang Ratioso. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga mangyang-ani. O, panalangin natin, ako, Panginoon, ako ipadala mo upang harbisin, anihin ang anihin. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. No? Purihin natin ang Diyos. Amen. Lord. Sa taong ito, mga kapatid, dapat mas maraming magawa ta sa paglilingkod sa Panginoon. No? Nung nakaraan na taon, mga kapatid. Praise God, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Glory be to God, mga kapatid. Dalhin natin ang Ebanghelyo sa mga tao. Praise God. Oo. Mangaral tayo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon para maging malago ang gawain ng Panginoon dito sa lupa, mga kapatid. Praise God. Ang hindi marunong mangaral, mag-support sa mga ngaral, mga kapatid. So, yan ang tulong mo. Kung hindi ka marunong mangaral, suportahan mo na lang ang mga ngaral para makasama ka sa pangangaral. Kasi sa Biblikal naman yan eh. No? Sabi sa Mateo 10:42, sino man ang painom isang basong tubig na malamig sa pangalang alagad, hindi na mawalang ganti. May ganti ka. Imagine anong presyo ang isang basong tubig. Yan. Pero may ganti ka sa Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan, no? Ang hindi marunong mangaral, suportahan ang mga ngaral para patuloy ipangaral ang mabuting balita, mga kapatid. Malaki ang misyon natin na bigay ng Panginoon. Praise God. Yan. O, 10:42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. O, tatanggap ng gantimpala. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan. Glory be to God. Payamanin natin ang gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. No? Ipauna natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Pahuli lang kita para tayo makasunod sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. No? Gawin tayo ito sa taong ito, mga kapatid. No? Dapat marami ang magawa ta sa taong ito. Tulungan lang tayo ng Panginoon. Patuloy tayo bigyan ng Diyos ng mabuting pangangatawan. No? Iiwas lang tayo ng Diyos sa sakit at karamdaman at tayo iiwas din sa pagkain. Grabe mga pagkain ngayon, mga kapatid. Kung wala ka control sa pagkain, ma-high blood ka. Grabe mga pagkain ngayon. Kahit sa mga karinderya, pupunta ka sa karinderya, mga kapatid, wow, ang pagkain doon, puro maka-high blood. Mga kapatid. Oh. Hanap kami ng utang. Mga kapatid, utang. Oh, magandang utang, hindi pa mahal ang utang. Magtanim-tanim ka lang, may utang ka na. Prestisya pa sa katawan. Mga kapatid, no? Praise the Lord, dapat may control tayo sa pagkain. Purihin natin, Panginoon. Kahapon, pumunta ako doon sa clinic, sa amigo ko. Oh, may kiluhan dito, mga kapatid. Gikilo ko ang aking bigat. Nagbawas 5 kilos. Grabe ba, bumawas 5 kilos? Kasi 70 kilos ako, naging 65 kilos na lang. Sabi ko, okay. No, magaan.
Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord.